Nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ang ating mga pamunuan mula sa presidente, mula kay President Marcos, hanggang kay President Aquino, kay President Irap, hanggang kay President Noynoy ngayon, na kung saan kanilang patuloy na binubuhay na yung 1062 na Presidential Proclamation, isang batas na kung saan every last week of January is National Bible Week, na ang lahat ng mga tao, naniwala ang ating mga leader, na ang lahat ng mga tao dapat magbasa ng Biblia, dapat malaman kung ano ang dapat ipamuhay sa pamamagitan ng tinuturo ng Biblia at ano yung hindi dapat ipamumuhay. Naniwala sila na kapag ang mga tao na kung saan mabuksan sa salita ng Diyos ay merong pagbabago ang ating bansa, maaalis yung problema, maaalis yung korupsyon. Kapag ang tao mamulat sa katotohanan. Dahil ang sabi ng Biblia, kung malaman ninyo ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal na mga kapitbahay, alam niyo po kung bakit kami narito, kung bakit every year ay aming pinupursigi na mayroong ganitong gawain upang ang lahat ay malaman ng lahat na dapat pala magbasa ng Biblia. Alam niyo po ba ang kalagayan ng ating mundo ngayon? Kung ang mga tao hindi mabuksan, kung ang mga tao hindi lalapit sa Diyos, walang saysay ang buhay. Walang kwenta ang buhay kapag walang Diyos. Walang kwenta ang buhay kapag walang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang buhay po natin ay lumilipas, hindi ho aabot ng 200 years. Hanggang 100 lang, hanggang 120 lang ang buhay ng tao. Ngayon, kung ang buhay ng tao, habang siya nabubuhay sa mundong ito, hindi niya alam kung paano mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi niya alam kung ano yung dapat ipamuhay. Hindi niya alam kung ano yung tama. Hindi niya alam kung sino yung Diyos na may-ari ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay mapunta sa kapahamakan doon sa impyerno na ating binasa ngayon. Ang sabi ng ating binasa, nung unang panahon, ginunaw ang unang daigdig sa pamamagitan ng tubig baha. Nung kapanahunan ni Noah, mga kapatid, tatay, nanay, lulo, lola, kuya, ate, makinig po kayo. Nung ang unang daigdig ginunaw sa pamamagitan ng tubig baha. Kaya magtaka kayo kung bakit may mga buto ng mga malalaking isda na sa bundok. Dahil ang totoo niyan, ang unang daigdig ay ginunaw sa pamamagitan ng tubig baha. Nung ang mga tao sa kapanahunan ni Noah ay wala na silang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Walang kinikilalang Diyos. Binigyan sila ng buhay ng Diyos, binigyan sila ng hininga ng Diyos, pinapakain ng Diyos, binigyan ng lakas upang makapagtrabaho, nang sa ganon sila makakakain, hindi marunong magpasalamat sa Diyos, hindi makakaalala sa Diyos na may Diyos na nagbibigay sa kanya ng hininga. Ang dahil dito ang mga tao nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan noong nakita ng Diyos kung gaano kalawak ang kasalanan ng mga tao, siya ay napighati. Napighati ang kanyang damdamin. Nalungkot siya. Ang sabi niya kung bakit pa ginawa ang tao. Kung bakit pa ang tao ay nabubuhay. Dahil ang tao walang kinikilalang Diyos. Kinikilala nila ang kanilang sarili. Na yun ang Diyos. Wala silang takot na gumawa ng kasalanan. Ang importante na buhay at maging masaya. Hindi nila alam na ang buhay ay lumilipas. Parang usok, parang bulaklak na kung saan agad itong nalalanta. Ang buhay ng tao, kung walang salita ng Diyos, walang kwenta ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, kung
hindi niya alam ang katotohanan habang siya nabubuhay. Pagkatapos ng kanyang buhay, dahil ang lahat ng tao mamatay naman talaga, pagkatapos noon sa kabilang buhay, doon na siya magsisi, pero wala nang pag-asa. Wala nang chance na mabago pang muli. Hindi pwede na buhayin ka muli at magsimula sa pamumuhay na tama. Ito ho ang tamang buhay. Ito ho ang pagsisimula sa tamang buhay. Minsan lang tayo nabuhay. Pagkatapos dito, mamatay. At kapag wala kang Diyos at walang salita ng Diyos, nagpatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, nagpatuloy ka sa paggawa at walang pakundangan, na paggawa ng kasalanan, alam mo kapatid, sa ayaw mo at sa hindi, may Diyos na nakatingin sa iyo. Sa ayaw mo at sa hindi, may Diyos na huhusga sa iyo. I-judge ka ng Diyos. At kapag hindi ka nagsisi, kapag hindi po tayo nagsisi, hindi po pwede na muli tayong mabuhay at doon natin aayusin ang ating buhay. Ngayon po ang pagbabago. Alam niyo po ang ating meron tayong batas dito sa ating munisipyo, kung hindi niyo lang alam. Ito'y isinabatas na kung saan every last week of January ay Municipal Bible Week. Nag-celebrate ang ating munisipyo ng ng Bible Week ngayon. Naniwala ang ating mga leader, ang mayor, ang kapitan, na kung saan ang tao dapat makaalam sa salita ng Diyos. Na dapat ang tao ay magbago, magkaroon ng takot sa Diyos. Na dapat ang tao ay magbago at sumunod sa Diyos. Na dapat ang tao ay magbago at sumamba sa Diyos. Dahil nilikha ang tao sa pamamagitan na nilikha ng Diyos ang tao upang siya'y sumamba. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 21, nilikha ko ang tao para sa akin upang sila'y magpuri sa akin, sumamba sa akin, sabi ng Diyos. Pero ang tao wala siyang panahon para sa Diyos. Na kailangan kaya ang ating munisipyo at ang ating bansa, ang ating mga leader, ay isinabatas nila na dapat ang tao makaalam sa salita ng Diyos, na may Diyos siyang kilalanin, na may Diyos siyang sambahin. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong kinaaniban, kilalanin mo ang Diyos na siyang may-ari ng iyong hininga. Na dapat may takot ang tao sa Diyos, nang sa ganun ang kanyang buhay ay masaayos. Nang sa ganun ang ating barangay ay magkaroon ng kapayapaan. Nang sa ganun ang ating bansa ay magkaroon ng kapayapaan. Ibe-bless ng Diyos, pasasaganain ng Diyos kung ang bawat Pilipino ay magbago. Ibe-bless ng Diyos ang ating bansa kung ang bawat Pilipino tumalikod sa kasalanan. Pero kung hindi tumalikod sa kasalanan, hindi mapuputol ang dilubyo na darating sa ating bansa. Laging may bagyo at maraming mamamatay. Laging may dilubyo at maraming mamamatay. Dahil ang tao walang panahon sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos habang manininig ka pa ng Diyos. Lapit ka sa Diyos habang malapit pa siya. Dahil darating ang panahon kahit anong tawag mo sa Diyos, hindi ka nadidinggin. Darating ang panahon kahit anong tawag mo sa Diyos, wala nang Diyos na magpatawad sa iyo. Bakit? Dahil tapos na ang grasya na ibinigay niya sa tao. Nabubuhay lamang tayo ngayon sa grasya. Biyaya ng Diyos. Kapag ang tao hindi niya kigrab ang opportunity na kung saan binigyan siya ng pagkakataon, na kung saan maglingkod at mamuhay na tama ayon sa pamantayan ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi na pwedeng magsisi ang tao at sasabihin niya, Panginoon, ayusin ko na ang aking buhay. Ngayon na nakita ko na meron palang kabilang buhay. Alam niyo po, ang katunayan niyan, ang tao, kung magtaka ka, yung dati niyang gwapo at ganda, nalalaos at hanggang tumanda siya. Bakit? Nagpapakita ito na ang tao ay lumilipas lang sa mundong ito. Hindi taga rito. Yung katawan mo taga rito, babalik sa lupa. Yung katawan natin taga rito, babalik sa lupa. Ngunit ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos. Ito yung parurusahan. Kapag wala ka na sa iyong katawan, kahit kurutin, tatarin yung katawan mo, hindi ka na magrereklamo dahil wala na ang iyong kaluluwa, wala na yung nasasaktan. Pero kapag ang kaluluwang yan ay hindi na tama ayon sa pamantayan ng Diyos, yung kaluluwa na yan haharap sa Diyos at